Marcos Jr. tinawag na mamamatay tao sa ibang bansa ng reporter. Tama ba yung binagkit ko? Marcos Jr. tinawag na mamamatay tao ng ibang bansang reporter o ibang lahing reporter. At eto no, grabe itong paglabag sa protocol ni Marcos Jr. Ito yung mga pag-uusapan natin ngayon. Alam niyo dito sa bidyong to, pinatunayan lang talaga ni Marcos Jr. na wala siyang alam. Sa totoo lang. Oo, tapos ngayon, proud na proud pa siya at kung ano na yung pinaggagawa niya ng kwento na wala naman ding kwenta. Pero dahil magkakakwenta to, dahil pinag-uusapan natin ngayon. Pero kung hindi namin to pinag-uusapan, wala talagang kwenta ito. So eto nga, ipinilit nga ni Marcos Jr. na makakuha siya ng, alam niyo yung masabihan na mapagkumbaba siya, mabait siya. So kaya ginawa niya to. Pero mamaya natin panoorin niya. Ang pinakamalala dito, yung tawagin ka ng ibang lahi na isa kang mamamatay tao. Oo, hindi ka tanggap-tanggap yun, no? Biruin mo si Pangulong Duterte ang pinagdidiinan nila na ganyan daw na abuso daw sa kapangyarihan. Pero ibang lahi na mismo ang nagpatunay na itong mga Marcos talagang grabe ang ginawa sa bansang Pilipinas. At hindi ho ito fake news. Dahil may video po tayong ipapakita sa inyo. At dito may isa pang video nga sa totoo lang na inamin ni Marcos Jr. na okay si Pangulong Duterte. Oo, ayan ang mga pag-uusapan natin at dito nga hinamak niya pa nga etong mga Aquino at sinabihan niyang parang walang mga kuwenta. Ayan yung mga pag-uusapan natin na fresh na fresh, hindi nyo pa naman papanood. Dito pa lang sa YouTube channel ni Jay Guevara at sa Banateros Brother. Ay, wala pa pala to sa Banateros Brother, sa akin pa lang. Syempre bago muna tayo mapunta doon sa tawanan at kaunghangan na ginagawa ng Administrasyong Marcos. Dito muna tayo sa palakpakan na kung saan ay etong SMNI ay pang number 7, no? The SMNI, one of the most mentioned news brand in Philippines. Ay, ba't ganun? Yan. Partida ho yan, tinanggalan pa ng prangkisa yan. Partida, tinanggalan pa ng prangkisa yan. At partida, ito lang ang napapanood ngayon ng taong bayan sa mga national TV, yung GMA, ABS-CBN News, Rappler, CNN, TV5 at Daily Enquirer. Yan lang yung mga napapanood ngayon. At ang SMNI, napapanood lamang po ito sa cable at sa ibang mga social media platform. Dahil alam nyo, etong SMNI kasi talaga, kaya nga pilit na ginigipit to at tinanggalan ng prangkisa ng gobyerno, hindi dahil lumabag sila sa batas, hindi ho ganun. Talagang ginipit ito at tinanggalan ng prangkisa dahil dito nalalaman ng taong bayan kung anong kabulastugan at kademonyuhan ng ginagawa ng Administrasyong Marcos. Kaya pinag-initan talaga at talagang alam naman natin, hindi na natin maipagkakailayan na kahit sikat at malaking network, itong GMA Network at ABS-CBN, talagang mas gugustuhin ko pang manood sa SMNI na kahit ginigipit sila ay patuloy pa rin sa pagbabalita ng katotohanan para sa bansang Pilipinas. At syempre, ganun kasi kapag good leader. Pag tanga-tangang leader talaga, useless. Tingnan mo yung administrasyon ngayon, di ba? Yung administrasyon ngayon, kwenta. Paano magkakakwenta nga naman? Walang kwenta din yung leader. Ultimong pinsan, di nga mapakulong. Hair follicle test nga na hindi ka naman mamamatay, hindi magawa-gawa. Paano pa kaya yung pagiging good leader, di ba? Ang SMNI kasi good leader kasi si Pastor. At hindi lang sa SMNI kundi sa buong KOJC. At hindi lang din sa buong KOJC kundi alam ng buong Pilipinas na yan. Kung hindi nga lang etong si Chairman George Garcia ang chairman ng COMELEC, baka isa sa mga senador ngayon yan, si Pastor Apollo Kibuloy. At talaga napatunayan natin yan na panalo siya. Biruin mo, yung boto, imbis na pataas, pababa. Diba? Saan ka nakakita ng ganun?
Tapos may overvoting pa na 18 million. Puta na, first time in history sa Pilipinas yun. Sa nangyaring botohan sa kasaysayan ng Pilipinas, kauna-unahan pong nangyari yun. So, panahon ninyo yan ngayon eh. Pero pag umabot naman sa panahon namin or panahon na ng ibabaliktad na at iaangat na kasi angat sila ngayon eh. Aminin natin yan, angat sila ngayon dahil sila may hawak ng kapangyarihan. Oo. Pero pag dumating yung araw na talagang tutubusin or sisingilin na kayo ng pinaggagawa nyong kabulastugan dito sa bansang Pilipinas, doon natin makakamit ang tinatawag na hustisya. Ayan. So, syempre, nandyan din po ang SMNI Foundation, yan sa mga eto, alam naman natin na antimano. Kung hindi kaya tayong tulungan ng ating Pangulo na imbis na tulungan nga tayo, binibentahan pa tayo ng bigas, mas okay na siguro na pagkatiwalaan natin tong SMNI Foundation Disaster Relief Operation. So, wala po itong pilitan ha. Wala po itong pilitan sa mga gusto lamang. At eto, at kitang-kita nyo naman kung gaano at makarating talaga sa mga kababayan nyo yung ipinapadala nyong pera. Tang inang nga napipindot ng daliri. Oo, naglolo ko na naman kasi itong keyboard ko na to. Buisit na yan, palitan ko na nga ito bukas. So yun, dito tayo. Unahin ho natin ito. Itong kasinungalingan ni Bongbong Marcos dito po kasi kaya namin to inilalabas kasi gusto namin maliwanagan ho kayo dahil sa pinaggagawa ni Bongbong Marcos ng mga ka-fake newsan na naman. Dito kasi lumabag talaga siya sa protocol. Kung makikita nyo dito sa video na to, sana nga ipakita dito. Naku, mukhang hindi papakita yung video. Oo, mukhang hindi papakita yung video. Pero mamaya maghahanap tayo. Meron tayong video rito na nakaprepare. Na kung saan kaya pala nagtataka ako dito sa video to. Biglang tumayo yung nasa likod ni Xi Jinping. Yun naman pala, bawal pala yung ginawa niya. Oo, bawal na bawal ho yun. Depende na lang kung may permiso ni President Xi Jinping na makipagkamay sa'yo, pwede yun. Kaya pala yung nasa likod ni Xi Jinping, nakalimutan ko tawag dun sa taong yun, biglang tumayo kasi naalarma kay Marcos Jr. Oo, sabi niya, puta na, wala pa naman sa katinuan to, tapos biglang lalapitan yung presidente namin. Tingnan nyo yung pakinggan nyo yung fake news niya rito. The only time I was able to speak to President Xi Jinping was in our last leaders retreat meeting. Anong nakalagay? Pinilit kong makapunta sa kanya. I said, congratulations. Pinilit? Wait, di nga. And the reason why, ang hirap lapitan talaga. You know, meron kaming holding room. But every time he comes in, he's surrounded by security. So ang hirap lapitan. Ayoko namang mamilit. Baka suntukin pa ako ng security guard niya. Wala siyang security guard doon, oy. Kung may security guard siya doon, sinapok ka talaga doon. So, but when we came to the end, sabi ko, nakakahiya ito. Hindi pa ako bumabate. Di ba? Baka kung anong sabihin, baka naman ma-offend. Sabi ko, nakakahiya doon? Pinilit ko makapunta sa kanya. And I said, congratulations on your assumption talaga, of the chair for the following APEC. And I hope to do good work together with you. That's it. Mabilisan lang Mabilisan lang talaga. Unang-una dito sa sinasabi, dito sa saan yan? Yung mas maganda yung nakatabing Hindi, ito. Mas maganda yung mga, yung parang galit na galit yung panga. Alam nyo, dito, unang-una, dito sa sinasabi, pinilit kong makapunta sa kanya. Totoo po ito, pinilit niya lang din talaga. Pero yung nakakahiya, na sinasabi niya na nakakahiya naman, parang kung hindi ko siya kakamayan. Mas nakakahiya yung kung tinawag ka ni President Xi Jinping na, oy, Marcos, diba? Mas nakakahiya yun, tapos tatanggihan mo. Yun ang nakakahiya. Pero yung ikaw mismong pumunta sa kanya, ay hindi nakakahiya yun kasi rauluhan mo yun. Tsaka ito pa, ganyang ka-plastic si Marcos Jr.
Putay na, dito sa Pilipinas, binabanatan mo, tapos nung nakita mo, hindi mo ma-real talk. Kasi naano niya eh, na-realize niya rin siguro nung bandang huli na puta na, yung ibang mga bansa, proud na proud sa China. Pero itong Pilipinas, imbis na yung summit na yun, na makipag, alam mo yun, makisama ka man lang sana, para kahangaan ka ng ibang mga pinuno ng bansang ng mundo, ng ibang bansa, ang ginawa mo, binanatan mo harap-harapan yung China doon sa harap ng kasamaan mo sa summit. So doon, isa pa yun sa nakakahiyang ginawa ni Marcos Jr. na bumanat siya ng wala man lang, hindi niya man lang inisip na, hindi kayo nakakaya itong gagawin ko? Na etong mga presidente nakaharap ko botong-boto at proud sa China tapos ako babanat. Saka anong karapatan ko na may napatunayan na ba ako? Kasi ito sa totoo lang, si Pangulong Duterte, wala siyang problema kahit banatan niya yung ibang bansa. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, may napatunayan siya. Si Marcos Jr., may napatunayan ba sa Pilipinas? Wala. Tapos magyayabang ka? Nakakahiya yun. So dito sa ibang sa ibang anggulo, pakita natin dito. Ito yung interview dito. Nakinamayan dito makikita natin yun. Viral itong picture na po sa lahat ng mga periodiko nung isang araw. Nung kinamayan po ng ating Pangulo ni PBBM, si China President Xi Jinping. What was your reaction po? Ito ba'y magandang move sa part po ng ating Pangulo? Or medyo dapat po naging medyo iskabero ang ating Pangulo? Ano pong inyong reaction? Well, take it as it is, no? Na among leaders, they can professor na naman to have a sort of they can have personal relationship, not separate doon sa kanilang professional roles, no? Well, pinakita lang kinabayan yan na we have met before. Hindi naman to first time na nag-meet sila. Nag-meet sila nung as early as September or November 2022. Nag-meet so ito yung picture wala tayong pakialam doon sa sinasabi ng professor. Wala na tayong tiwala sa mga professor ngayon Sorry Dito kasi kung makikita nyo dyan sa picture na yan, etong lalaki na nandoon etong lalaki na to, biglang tumayo na nagmamadali papunta kay Marcos Jr. Ito palang pagkakataon na to is bawal pala to. No? Sa madaling salita, protocol po ito. Hindi ka basta-bastang lalapit sa lalo na sa butay na alam ng China, alam nitong taong to, na itong taong to kupal. No? Alam ng taong tong kupal etong si Marcos Jr. Kaya ito nagmamadali siya. Ewan ko kung papakita dito sa bidyong ito. Tingnan natin kung ipapakita yung video. Na kung saan ay nagmamadali talaga ito. Yan. Ito ba yun? Papakita kaya dito? Sana ipakita, no? Minute natin kasi hindi natin alam kung ipapakita dito yung pagkamayan ni Marcos Jr. Yung paglapit niya. So mukhang wala ho dito, no? Wala dito. Oo, mukhang nandito sa kabilang interview, no? Ito pala, ito may kita pala dito sa kabilang interview na kung saan yung paglapit ni Marcos Jr. Yan So dito, hindi rin mo, kinat din nila. Ba't tayo nyo pakita na natataranta yung lalaki na nasa likod ni Xi Jinping? Parang in-edit nyo na. Pakita nyo. Ba't mapapagalitan ba kayo? Takot ba kayo mawalan ng prangkisa din? Hindi mo lang pinakita talaga dito. Sige, laki natin. Tingnan natin to. Pati si Chinese President Xi Jinping ang ganda ng smile. Ganun ba? Yan. Ngayon, ang tanong kasi dito, kaya ako to pinapakita, is bakit nga talaga lumapit ito? Uulitin ko po sa inyo, ito po pala ay labag sa protocol. Kung ibig sabihin, bawal po itong ginagawa. So, yung ibang video, may lumapit na una dito kay Xi Jinping, hindi ko alam kung anong bansa yun, na sinundan ni Bongbong Marcos. Doon, hindi nag-react itong nasa gitna. Hindi siya nag-react.
At kung titignan nyo, yung mata niya nakatingin sa kamay ni Marcos Jr. at ni Xi Jinping. Kasi nga, syempre, kahit naman din ako na ako yung, di ko alam kung security ba to eh. Alam ko hindi security to eh. Parang, may tawag dyan sa taong na yan. So dito, tingnan mo yung pagiging alerto niya sa gagawin ni Marcos Jr. Yun pala, napag-alaman namin na bawal pala talaga tong ginawa niya. Siguro alam niya rin naman yan, kaso nga lang, naghahabol siya, no? Naghahabol siya ng naghahabol ho siya ng, alam niyo yun, ng picture-picture, para may pagyabang pag-uwi niya. Kasi kahiya-hiya yung nangyari sa kanya dyan. Di ba, parang tinabla nga siya ni Donald Trump. Biruin mo, lahat ng bansa pinuri at kung ano sinabi ni Donald Trump pagdating sa Pilipinas, nga. Ang masaklap pa doon, mga kabiyaya, zero tariff yung ibang mga bansa pagdating sa atin 19. Tanginang yan. Hindi ko ba alam, ito lang masasabi ko dito Hindi ko alam kung excuse me. Hindi ko alam kung yung pagiging 19 tariff that's ng Amerika sa bansang Pilipinas. Hindi ko alam kung may kapalit ba yun. Pero kay nahinala, isipin nyo maigi, ilang bansang, halos 4 ata o 5 bansa na zero tariff pagdating sa Amerika. Pero pagdating sa atin, 19%. Hindi, parang naghihinala ako na, hindi kaya yung 19% na yon na kaya pumayag si Marcos Jr. dahil may kapalit yun? Hindi kaya ganun? Kayo ba, mga banateros, ano kaya nasa isip nyo? Kasi parang unfair naman yun, yung ibang bansa, zero tariff, pagdating sa atin, 19%. Buti sana kung ang Pilipinas ay may tariff din sa Amerika. Walang problema. Kahit man lang sana 10%. Kaso zero tariff tayo pagdating sa Amerika. Tapos pag Amerika, 19% ang tariff sa atin. Diba? Kaya doon alam nyo, napaghinalaan ko rin yun eh. Hindi kaya konektado pa rin yun sa ICC? Ganon? Hindi kaya konektado pa rin yun na parang, oy Amerika, kampihan mo kami pag ginera kami ng China kasi wawalang yain ko yung China, ganon. Hindi kaya ganon, no? Hindi kaya ganon? O baka naman talaga, Amerika na yung nagkokontrol sa bansang Pilipinas. Hindi ninala ko eh. Hinala lang naman. Naghihinala lang naman ha. Wala naman sigurong masama doon, no? Hula-hula lang naman yan. Kasi nakakapagtaka eh. Biruin mo 19% tariff. Pilipinas. Thailand, ano pa ba? Indonesia, Vietnam, kung di ako nagkakamali. Yung mga kasama natin niya sa Asian Summit. Yung iba dyan, walang tariff, zero tariff pagdating sa Amerika. Pero pagdating sa Pilipinas, putang na 19. Hindi kaya may ipinagpalit. Kasi ito bakit ko ba naiisip yun? Napapaisip ako kasi, ang ugali ng mga Amerikano, hindi yan nagbibigay or hindi yan tumutulong or hindi yan tumutulong ng walang kapalit. Simulat sa pool, kahit ngayon Jones Bridge Jones Bridge. Hindi ako nagkakamali sa bigkas ko Yun, may mga kapalit yun. At yun talaga ang ugali ng mga Amerikano. Kada magiging mabuting tao sila sa'yo, or kada may hihingiin ka sa kanilang pabor, may kapalit yun. Hindi kaya ito yung kapalit na yun? Para lang kampihan? Kasi bigla din nung nagsama or nagkasama si Marcos Jr. at si Donald Trump, biglang umiba yung ihip ng hangin eh. Tapos biglang may mga banat na si Donald Trump kay Pangulong Duterte. Biglang may mga, alam niyo yun, may langaw pa dito, hayop na yan.
Biglang, alam mo yun, biglang hindi naman bumabanat ng ganun si Donald Trump kay Pangulong Duterte. Hindi kaya humingi ng pabor etong si Marcos Jr. sa Amerika na, oy, Donald Trump, papayag ako sa 19% na tariff mo sa amin. Basta pamukain mo na nabati tayong dalawa. Or goods ako sa'yo. Di ba? Paglabas ng biglang interview, that's my boy. Motherfucker. Mga ganun-ganun si Donald Trump, di ba? Hindi kaya ganun, no? Si unfair putay na, ibang bansa zero tariff pagdating sa atin 19. Anong meron sa atin? Kahit man lang sana 10% makuha nating tariff sa Amerika, walang, di ba? Kahit paano may laban-laban. Puta na, zero eh. Ay, na yan. Ay, nako. So, eto na nga. Hindi ko pala napakita sa inyo itong mga picture na to. Eto, no, sabi bago tayo mapunta doon sa video ng foreigner na tinawag na mamamatay tao, itong mga Marcos, ay dito muna tayo, no? Attorney Harry Roque kay PBBM, number 1, sinungaling worst president. Totoo naman. Totoo naman talaga na ito ay isa sa mga pinaka-worst president ever. Dati, akala natin si Noynoy Aquino na, no? Pero may pinagkalolo ang SAP 44 sa kung hindi dahil sa kanya hindi mamamatay yung mga yun. Tapos nagpagawa ng tulay, kahoy, bumagsak din sa kanila, sila din yung nabagsakan. Tapos nagpagawa ng tulay na walang ilog. Ay nako, no? So akala natin ganun eh. Kasi lahat talaga para siyang pag nag-speech parang walang alam. Parang Marcos Jr. din. Pero grabe si Marcos Jr. talagang tinreplihan niya eh. Yung pagiging worst president ni Aquino, quadruple kay kay Marcos Jr. eh. Mas matindi, tubig ipunin gamitin sa tagtuyot. 'Di ba? Tapos di daw papapasukin na ICC. Gagawin daw 4 pesos ang pamasahe sa jeep. Yung bigas, 20 pesos per kilo. Puta na, bibilhin mo pa pala. Putang inang yan. Bibilhin mo. Ang binili dun sa bigas, pera natin, tapos ibebenta sa atin yung binili, nagamit yung pera din natin. Tapos para tayong yung tawag dito, ginisa sa sariling mantika. Pera natin pinambili dun sa 20 pesos per kilo ng bigas, tapos nasalanta ka na, bebentahan ka pa. Aba, may tumatawag. Hoy, naka-vlog ako. Naka on the spot vlog. Bakit mo ako tinatawagan? Ayan naka-vlog ako. Visit ka, si Balat Boy guys, i-restore mo yung pagbablog ko. Biglang pinatay. Visit na to, nagbablog ako, tawag ka na tawag. Nami-wish mo agad ako, kita lang natin kanina. Ay, nako. Ito pa. Alam nyo dito ako, busit na busit kay Marcos. Alam mo yung pagiging niya, yung power effect, hanggang ngayon dala-dala niya pa rin. There's a buying airplane and buying big mansion. Isipin mo ang buhay nila. Gutom. Ewan ko lang tignan ko nga kung si Marcos Jr. nagsabi nito. Tignan natin sa baba. Kasi baka mamaya mahirap na. Maganda na yung shape. Ayan, Bongbong Marcos nga yung nakalagay. Siya nga talaga nagsalita nito. No? Alam mo, Bongbong Marcos, na itong sinasabi mo na bumili sila ng airplane and buying big mansion, putang ina, iba tayo mo sila ipakulong. Yung pinsan mo nga, halos puputok na yung pisngi sa pera ng taong bayan eh. Sabi mo, wala kang sasantuin, pero yung pinsan mo, santong-santo, yung pera ng taong bayan. Sinasamba niya yung pera ng taong bayan. Ginagawa niyang Diyos yung pera ng taong bayan, di ba? Ba't hindi mo panagutin yun? Sabi mo, may pag ganito ka pa, alam mo, hindi mo na kami maluloko dyan, Marcos Jr.
Ano na kami dyan? Immune na kami dyan sa mga ganyan salita mo. Wala nang maniniwala sa'yo yung mga putang ng tanga-tanga mong supporter. Gagalit na naman yung mga loyalista. Yung mga gago, mga ulol, mga tanga, mga siraulo, mga tinatawag na kulang na sa pag-iisip kagaya mo, yun na lang yung maniniwalang supporter mo sa'yo. Sa mga ganitong linyahan mo. Eto na lang nakakahiya ha, nakakahiya to. Biruin mo. Ano bang tamang bigkas? Piyesta ng patay? Biruin mo ito dumalaw ka sa puntod ng tatay mo. Hindi ka naman namin sinasabihan na huwag kang dumalaw sa puntod ng tatay mo. Pero hindi ba nakakahiya yun? Nadadalaw ka sa puntod ng tatay mo with media pa, no? With media pa at with camera pa. Tapos, kaya nailibing ang tatay mo sa libingan ng mga bayani is dahil kay Pangulong Duterte. 'Di ba? Kay si Pangulong Duterte ang daan na nadadalaw mo ang tatay mo sa libingan ng mga bayani. Tapos hindi ba sumasagi sa isip mo na yung nagpalibing sa tatay mo hindi makapunta sa puntod ng tatay at nanay niya dahil pinadala mo siya sa dahig sa ICC? Hindi ka nahiya doon? Nakakahiya yun, no? Siguro kung kaya pang bumangon ni Ferdinand Marcos Sr., sinampal ka. Sa totoo lang. Sabi, putangin na to, dito abnormal kong anak, pak. Sabi, ate yung anak ko walang utang na loob. Diba? Siguro ganun yung iniisip din. Yung kaluluwa ni Ferdinand Marcos Sr. ngayon siguro iniisip sa'yo. Sabihin ng tatay mo, putangin ng tong anak ko na to. Ilang presidente na ang dumaan sa Pilipinas, hindi ako mapalibing-libing sa libingan ng mga bayani. Si Duterte. Kaagad pagkaupo, ipinalibing ako. Maganda na yung nasa payapa na yung katawang lupa ko, nasa payapa na. Okay na yung kaluluwa ko, hindi na pagala-gala dyan sa kalsada para mag-traffic enforcer. Joke lang. Tapos yung tao na nagpalibing sa akin sa libingan at kagustuhan ko rin na malibing sa libingan ng mga bayani at gusto rin ng pamilyang Marcos na kahit anong gawin mo, hindi mo maitatanggihan, putang ina, ipinadala mo sa dahig. Tapos yung tao, si Pangulong Duterte, hindi niya magawang dalawin yung nanay at tatay niya na nakahimlay sa libingan. Nakukonsensya mo yon? Sa bagay, no? O nga pala, naalala ko. Yung sinabi ni, sino ba yun? Si Kati Binag ba nagsabi nito? Na ang mga gumagamit daw ng pulburon, wala daw mga feelings. Hindi naman pala, may feeling sila pero kabaliktaran. Yung tipong ang feeling nila, mabango sila sa tao, walang nasasabi sa kanila, goods na goods sila, ganun. Oo, kaya siguro napagtatanto natin bakit kaya sobrang kapal ng mukha ni Marcos Jr.? Siguro ganun, no? Kasi minsan nagtataka din tayo Sabi, di ba kadalasan pag nagsisinungaling si Marcos Jr. na marami na tayo, ang ganda na ekonomiya natin. Okay na okay ang bansang Pilipinas. Handa na ang Pilipinas sa mga investor. Gumaganda ang takbo ng Pilipinas. Tapos isipin mo, paano iisipin mo lahat yung sinasabi ni Marcos Jr. Paano nagkakatotoy sinasabi nito? Diba? Kung yun dun nga sa taong napakalaking utang na loob mo, hindi ko sinasabing hindi ko sinasabi na, yan, Banateros? Porket may utang na loob, pag lumabag sa batas, kailangan kampiyan na. Hindi ganun. Hindi ho ganun. Una-una, walang nilabag sa batas si Pangulong Duterte. At pangalawa, yung ginawa niyang war on drugs sa Pilipinas na paulit-ulit yung ibinibintang, pinakinabangan ng mga Pilipino yon at hindi natin maitatago yun. Pinakinabangan ng mga Pilipino yon at naging maayos ang bansang Pilipinas noon, nung panahon ni Pangulong Duterte. Kaya talagang hanggang ngayon ay maituturing pa rin ng mga Pilipino na walang nilabag na batas si Pangulong Duterte.
Kaya yung sinasabi nyo na ano, kaya nga yung sinasabi ko na hindi ka ba nakokonsensya na gano'n na pagkatapos gawan, kung hindi dahil sa mga Duterte, hindi ka makakaupo sa Malacanang. 'Di ba? Hindi ka makakaupo sa Malacanang kung hindi dahil sa mga Duterte. Ito pa isang kabaliw. Kagaya nung sinabi ko kanina, 'di ba? Yung kabaliwan. Ito may panibago na naman siya na naiisip sa Pilipinas. Hindi mo alam kung sino idol nito, kung si Emilio Aguinaldo o si Einstein. Sabi niya rito, teknolohiyang pangkalawakan gagamitin ni Junior kontra korupsyon. Tangina ka. Ang lakas ng tama mo, pre. Ang hirap ka-banding nitong taong to. Ano daw? Buta ka na si Elon Musk. Musk nga eh. Musk ba? Marx. Si Elon nga, hindi na Si Bill Gates nga na napakayaman, hindi na imbento to. Ikaw pa kaya? Tangina. Ayun ka. Ang sakit ng pangako sa'yo. Gagamitin pang kalawa. Ano si Saido? Ano yung Power Rangers? O baka si Ridon. Kasi si Kokay na siya ngayon eh. Putang ina talaga. Ang lakas ng tama ni Marcos, no? Iba din eh. Kano yan? 0.2? Ay, naku po. Ewan ko sa'yo. Eto, hindi man lang binanggit ni Trump ang Pilipinas. Kawawa naman, no? Ito ito yung kahihiyan, karugtong ng video kanina. Ito yung kahihiyan, no? Puta na, yung pakita na BFF kami, puta na, nung nakuha na ng, ito yung masama dito. Itinuturing ni Pangulong Bongbong Marcos, etong si Trump, na BFF. Pero nung nakuha na ng Amerika, ito ugali ito ng Amerika simulat sa pool, na kapag nakuha na ng Amerika ang kagustuhan nila sa'yo, tsapwera ka na. Kagaya ni Marcos, ano ba ugali ni Marcos? Ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy, pinakinabangan niya. Ginawa niya kay Chavit, pinakinabangan niya. Ginawa niya sa mga Duterte, pinakinabangan niya. Pagkatapos niyang pakinabangan yung mga tao na yan, itsapwera na sa kanya. Ngayon, ginagawa na sa kanya ni Donald Trump, nakakaya yun. Ouch yun, guys. Ouch. Nakakaya yun, no? Sa bagay, sabi nga ni Kati B, pag-addict daw, wala daw nararamdaman na ganyan. Ewan ko, siya nagsabi nun. Di ako, ha? Nagre-reaction lamang ako. Eto na yung video. Panoorin na ho natin, ha? Ready na ba kayo? Ito yung mga ibang lahi na nagsabi na mamamatay tao ang mga Marcos. Hindi pala muna yan. Ito dito mo tayo. Look at news from around the world. We now turn to our Matthew Ashley standing by at the Arirang newsroom. Very good morning to you. Good morning to you as well. Good morning to you, Matthew. Now let's start things off in the Ba't iba yung mga reporter sa ibang masang gagwapo at gaganda pagdating sa atin, sa GMA, tsaka sa mga mukhang tanga eh. Ito, usapan to ng eleksyon. Tingnan nyo yung pagkakasabi dito. Pakinggan nyo pala. Now, tallies show the candidate is on the cusp of securing the 27.5 million votes needed to win a majority. Okay. As of the most recent count, Marcos Jr. had 26.3 million votes, more than double the 12.5 million votes so far secured by dito nga, 20 million total lang. Robredo, the sitting vice president. As of now, around 82% of eligible ballots. Si Lacson, no? Tuta na ngayon ni Marcos. Preliminary results signal a return. Ito, pakinggan nyo yung sasabihin ng ng anchor. Power for the Marcos family, some 36 years after its ousting, following a people power revolution against former president. And the people, ang mga tao daw ay nag-revolution laban kay Ferdinand Marcos Sr. The dictator. Marcos. Ruling from 1965 to 1986, the nation's previous leader imposed martial law for a 9-year period. It was a time that saw the arrest, torture, and yung mga oras na yon ay torture at killing of thousands of his opponents. Killing of thousands of the peoples. Biruin mo yun na. Kaya nga dapat mas deserve
Kung kalimba, sige, sasabihin, ano pang gagawin Jay? Patay na si Ferdinand Marcos Jr. Sorry, si senior pala, senior. Paano gagawin? Bakit? Pwede namang saluhin ng anak niya yun. Bagay, pagtapos na lang ng termino niya, paranas natin sa kanya. Biruin mo, nakakahiya to. No, yung record ng pamilya mo, sasabihan ka na, nung panahon ng martial law, sandamakmak na mga Pilipino ang pinahirapan nito ng pamilyang Marcos, lalong-lalo na si Ferdinand Marcos Sr. at mga tinorture at mga pinatay. Biruin mo yun ha. Yung mga, eto na lang yung mga namatay sa martial law ni Marcos Sr., yun po ay yung iba doon, hindi ko nakukumpletuhin ng mga inosente. Ha? Hindi ko gaganunin. Yung iba doon, inosente. 'Di ba? Pero mas karamihan doon ang inosente kaysa sa talagang deserve nilang mamatay. Sa totoo nga lang, ayoko nang magpaligoy-ligoy. Lahat ho yun, inosente. Yung namatay sa martial law ni Marcos Sr. Pero yung mga namatay sa panahon ni Pangulong Duterte sa war on drug, putang ina, lahat yun mga adik. Maraming pinahirapan ng mga Pilipino yun. Maraming mga ginahasa, pinatay, ninakawan at kung ano-ano pang ginawa ng mga adik na yun, ng mga namatay sa war on drug. Hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing okay lang na pumatay ka. Hindi ko yun pinupunto. Ang punto ko dito, kung sino ba mas deserve na kamuhian ng taong bayan sa Marcos at sa Duterte, di hamak na mas deserve mong kamuhian ang mga Marcos. Dahil ultimong sa tatay pa lang ni Bongbong Marcos, gumagawa na sila ng katarantaduhan na ngayon ay ginagawa ng halos quadruple time ng anak niya. Linaw din sa sinabi ng reporter. Marcos family, some 36 years after its ousting, following a people power revolution against former president and dictator Ferdinand Marcos. Ruling from 1965 to 1986, 1965 to 1986, the nation's previous leader imposed martial law for a 9-year period. It was a time that saw the arrest, torture, and killing of thousands of his opponents. Diba? Butang inang yan. Nakakahiya yun. Tapos ngayon, proud na proud kayo na presidente niyo si Marcos. Proud no? Yung iba dyan, sumisigaw pa ng, panagutin si Duterte sa AJK. Putay na, yung mga dilawan Eto, tingnan nyo Pakinggan nyo itong sasabihin dito ni Marcos Jr. sa isang video. Dito, hinamak niya rito yung mga Aquino. Dito, hinamak niya yung mga Aquino, pero ngayon, sinusuportahan na siya ng mga Aquino. Sa madaling salita, yung Aquino or yung mga dilawan, at etong mga pulangaw or mga loyalista, nagduduraan, nagsusukahan, ngayon naglalaplapan na sila. Sorry sa words, pero yun ang totoo. Yung dura na dinura nila, hinigop na nila ngayon. At mapapakinggan nyo rito sa sinabi ni Bongbong Marcos. At dito, proud si Bongbong Marcos at pinagmalaki niya ang mga Duterte. Pakinggan nyo. First of all, you have to understand that the martial law meant something very, very different in 1972 than it does now. It simply is, I think martial law in this context today. Di pa siya masyadong utal-utal dito. Hindi pa siya masyadong utal-utal dito, no? Hindi, dami kasi nahuli. Baka yung 13 billion na pulburon, sininghot lahat Will be declared in a time of war. Only now being reported as it's been going on for a while. Political dynasty. The best anti-dynasty mechanism is elections. But beyond that, the law is the law. The law is the law, pero hindi mo ginagawa. Hintik ka talaga, Dito pa lang sinungaling na siya, no? Talk to the Chinese already.
Now that you've brought it up, I'd like to just make an observation that everyone seems to have missed. In the last proclamation of this the Chinese ambassador Zhao, he said that they are willing to sit down with bilateral talks with the Philippines, but this is the first time that he has said this, and to discuss issues in the West Philippine Sea under international law, under UNCLOS. They have never said that before. Never. No one has picked up on it. The DFA has not picked up on it. This is the very first time that they have said it. And we should really jump at the chance and say, look, we have made our case in the arbitration proceedings. And I think it's an important part of the process because we have to be able to make our case at an international forum. Yes, sir. We will go to the people po. Like or dislike daw po. Ito yung like or dislike, oh. Grace po. Grace po, like si Sis. Sister na pala yun. That's my friend. Si sister, friend niya pala si Grace po. Kaya pala kahit may 11 billion insertion, si Grace po at isa sa mga pumirma sa 2025 national budget na merong blanco, ay parang hindi natututukan ng media ngayon. Kaya pala, tropa mo pala ka. Jomar Binay also, but he was a big opposer of my father, but he has done a lot for Makati. And sir, yung pinakamalaking request, comment on Rodrigo Duterte. On? Rodrigo Duterte. Eto, ayan na. Ano bang masasabi niya kay Rodrigo Duterte? Like or dislike? Pakinggan nyo. Lakasan natin ng konti. Para maganda. Effective. Effective as mayor. Clearly. You look at, go to Davao. That's the simplest way to assess. Go to Davao. What do you think of the mayor? Ngayon, di ba? Ano na? Yung mga loyalista, jacket. Mismong presidente nyo, nagsasabi na okay ang Davao. Tapos ngayon, pinapaimbestigahan ng Davao kasi marami daw mga ghost project. Tangin yan. Edi sana noon pa lang nalaman na ni Marcos Jr. katulad nung sinasabi ni Trililing na hindi safe sa Davao at hindi maganda ang Davao. Dito, ang liwanag ng pagkakasabi niya, hindi naman to AI. Siya mismo to. Ano to, nananaginip lang siya? And look at how Davao has improved. Si Pinoy. Ito naman yung kay Pinoy. I'm sorry, it has to be thumbs down. Diba? Thumbs down agad. Tapos ngayon, sila magkakampi. Nakakadiri, no? Di sa totoo, ngayon ko na lubos na talagang na-realize yung mga sinabi ni Pastor na sa totoo lang ayaw niya talagang tumakbo sa politics kasi napakadumi. Napakadumi, sobrang dumi ng laruan sa politics. Ganito ngayon. Diba? Dati, sambang-samba si Marcos Jr. sa mga Duterte at talagang kahit naman sino matutuwa at nagustuhan kung ano yung ginawa ni Pangulong Duterte sa Davao, dinala niya sa buong Pilipinas. At naging maayos ang Pilipinas. Ngayon, sinusukan niya na yung Duterte kasi tapos niya ng pakinabangan eh. Ngayon, eto, dahil wala siyang kakampi at napapakinabangan niya, kamping-kamping ngayon etong si Marcos Jr. sa mga dilawan. At ganun din naman ang mga dilawan, kinakampihan si Marcos Jr. dahil parehas sila, nagpapakinabangan sila eh. Nakikinabang ang dilawan kay Marcos Jr., nakikinabang si Marcos Jr. sa mga dilawan. So, ibig sabihin, yung mga dura nila dati, yung mga siraan nila ng ilang dekada, na halos 2 dekada or mahigit pa, hinigop nila lahat yun. Nakakadiri, panis na yun ha. Laway pa rin yun, nakakadiri yun, pero yung ilang dekada nyo pinagduduraan yung sarili-sarili nyong apelido. Puta na, nakakadiri yun. Tapos biglaan yung hinigop bandang uli. Nung nalaman yung mapapakinabangan nyo, na mapapakinabangan nyo yung bawat isa laban sa mga Duterte. Kaya nga napapaisip ako eh. Na baka isang palabas lang talaga yung awayan ng mga Aquino at ng mga Marcos. At hindi kaya yung pagkamatay ni Benigno Aquino, yun ay isang pain lamang or tinatawag na isang palaman lamang para mapatunayan talaga
sa taong bayan na etong si Marcos Jr., etong mga Marcos at Aquino ay mortal na magkalaban. Kasi sa totoo lang, ito lang nung namatay si Aquino, nanalong presidente si Cory Aquino. Nung namatay si Cory Aquino, nanalo si Pinoy bilang presidente. So parang hindi nagkakalayo, parang lagi na lang sa Aquino na pag may namamatay, may nananalong presidente. At yun naman yung pinagkaiba dito sa pagkapanalo ni Marcos Jr. Ang strategy naman ng Marcos is manggamit ng tao at kapag tapos ng gamitin, itsapuera ka na. Diba? Itsapuera ka na. Marami nga nagsasabi ng mga vlogger na tawag dito, mas okay daw tong ginagawa ni Marcos kasi kahit kaibigan daw, kaalyado, pinapanagot. Putay na ba't yung pinsan niya pinapanagot niya ngayon? Ayun, ang taba ng pisngi, punong-puno ng pera ng taong bayan. I have been asked, mahirap kasi yung thumbs up and down I've been asked to rate. And I always answer, out of 10, I would give this administration a low 6. Tangna, low 6. Low 6. Mga 6.2, gano'n. Why? That's very apart from kind. Apart from no that's really at the heart of it, isn't it? Nothing has been done. Yeah. Nothing changed. There's nothing new. Nothing has improved. There are many good things happened during this administration. But only rich people feel it. Poor people don't feel it. So ngayon, ganun din sa'yo. Mas grabe ka pa. So dito, alam nyo, pag napanood, alam ko naman siguro na napanood yan. Di, tsaka ito naman, totoo naman. Kahit nga yung KOJC yung Kingdom, yung compound ng ni Pastor Apollo Kibuloy, hangang-hanga doon si Pangulong Bongbong Marcos na paano nga daw nagawa yun. Kasi sobrang ganda Pang first world country diba? Na mapapaisip ka na wala namang pondo na nakukuha ang KOJC or si Pastor sa gobyerno. Pero bakit ganun? Diba? Bakit ganun kaganda? Bakit ganun ka talagang talagang matatawag mo na talagang mapapahanga ka pag nakita mo. Sa tutusin ito, ulit-ulitin ko sabihin sa inyo, akala ko yung mga bulaklak doon na nakikita ko sa video, akala ko dati mga laruan lang. Yung mga plastic na nabibili, putang ina, totoong bulaklak talaga. Tsaka hindi basta bulaklak bibihirang makita yun sa Pilipinas, yung mga bulaklak doon. Sobrang ganda talaga, talagang para kang nasa panaginip, nasa Encantadia, para kang nasa fairy tale pag pumasok ka sa Glory Mountain, sa Prayer Mountain, sa Kingdom of the Jesus Christ. Pero nagagawa kasi ngayon ng isang good leader. Pagkatulad ka na, may pagkaanga-anga katulad ni Marcos, di mo talaga magagawa yun. Hindi mo magagawa yun. So bakit, saka isa pa, bakit napapangalagaan ng ganun yun? Kasi una-una, yung pagiging mabuting leader na pinapakita ni Pastor sa mga miyembro niya, ay yun naman din yung ibinabalik ng mga miyembro niya sa kanila. Sa kanila lahat. Kasi yung lahat ng napapakinabangan sa loob ng KOJC, pagmamay-ari ho yan ng lahat ng miyembro ng KOJC. At ni isang property dyan, walang nakapangalan kay Pastor Apollo Kibuloy. At ilang beses na rin yung pinatunayan. May ebidensya po tayo dyan. At mismong si Atty. Turyon nagsabi niyan. At talagang kami din, mismong isa sa mga patunay na totoo yun, na wala talaga ni isang property na nakapangalan kay Pastor Apollo Kibuloy. Kundi sa lahat ng nakikita niyong pagmamay-ari na kahit bulaklak lang yan, ay pagmamay-ari ho yan. Kahit dahon lang ng puno yan dyan sa loob ng kingdom, na pagmamayari ng KOJC ay sa kanilang lahat ho yan. So yun mga banateros, mga kabiyaya, nung may kokomento nyo ho dito sa sinabi ng isang angkor na nakakahiya na pakinggan ng mga supporters ni Marcos Jr. at dito sa paglabag ng ni Marcos Jr. sa protocol na doon sa summit.
Siguro alam niya naman yun, baka nagtanga-tangahan naman or talagang tanga lang talaga. Kaya hindi niya alam yun. So ano pong may kukomento nyo? I-comment na lang dyan sa baba at ating babasahin niya. Na syempre, pakishare nitong video na to para maglaway na naman at manggigil sa galit yung mga loyalistang supporters, mga loyalistang tanga ni Marcos Jr. Sabi nga ni Banat Bay, putang ina, kung naniniwala ka pa rin kay Marcos, hanggang ngayon, putang ina ka. No? At syempre, pakidamay na rin dyan sa pagsuporta ang SMNI. Ulitin ko, congratulations sa SMNI. Sa SMNI, grabe, no? Pang top 7 tayo, partida. Ginigipit at tinanggalan pa ng prangkisa yan. Pero tingnan nyo ba naman? No? At alam naman natin na maraming dito. Maraming mga mainstream media na nagkakalat ng ka-fake newsan at hindi na mapagkakatiwalaan. At natatanging SMNI na lang talaga ang talagang alam niyo yun, mapagkakatiwalaan at masasabi nating naghahatid ng tunay na balita. So yun, wag niyo na rin kalimutan, pakidamay na rin po mga kasamahan ko ng Banateros Brothers na sila Banat Bay, Cocholi, Boss Dada, Master Judea, Sir Jack, and Paring RJ at mga iba pang DDS vlogger na sumusuporta sa mga Duterte at sa SMNI. Siyempre SMNI din and DCAR at abangan nyo po ang pagbabalik na matinding pagbabalik ng Banateros Brothers sa SMNI. So abang-abang lang po tayo dyan, no? At may mga bago na naman kaming pasabog at marami na naman kaming papaiyakin. Dami na namang iiyak sa amin ito. Madami na namang kaso ni Bay. Si Banat Bay, may papakita pala akong picture sa inyo. Ang cute ka, wala lang kasi, ang cute kasi dito ni Bay. Yan, makita ko sa inyo, ngiting wagas. Ang cute mo rito, Bay, promise. Tawag-tawa ako dito pag nakikita ko yung picture mo. Peace. So yun, ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.